Tara, mag-abroad tayo. Teka. Ano ba ang mga kailangan na documents or mga requirements para makapag-apply at makapunta sa ibang bansa? So sa video ito, ituturo ko sa inyo yung mga basic na dapat meron ka. At ito ang iyong ihahanda kapag mag-a-apply ka sa isang agency. So tara, samahan nyo ako guys. Ito ay para sa mga first timer guys, sa mga OFW na dati na alam na ito. Pero marami pa po tayong mga kababayan na gustong mag-ibang bansa pero wala pa silang idea, hindi nila alam kung saan sila lalapit at ano yung mga documents na dapat nilang ihanda. So mga ka-tips, eto na. Una-una, siyempre, pag tayo ay mag-a-apply sa isang agency, ayan, ang ginawa ko dito kasi ay nagsulat ako kasi pag original ang pinakita ko, medyo mahigpit si YouTube eh. Ayaw niya ng mga original documents. Ang gusto niya yung mga screenshot, yung mga pinaplas lang dyan. So, iniwasan ko na lang masyadong mag-edit, medyo matrabaho at saka mapuyat. So, magbibigay na lang ako sa inyo mga ka-tips na maiksing idea. Explain ko na lang, tapos, siyempre mga first timer kayo, ito ay para sa mga first timer lang ha. Yung mga dating nag-abroad na, skip nyo na lang to guys kung dumadaan sa inyong YouTube channel to. So, yun. Gusto ko lang makapagbigay ng idea sa mga baguhan kasi hindi po lahat ng mga nag-a-apply ay mga ex-abroad na. Meron pang mga bagong graduate dyan at meron mga nagbabalak na gumanda ang buhay nila pero sila ay undergraduate, high school graduate lang, vocational course, TESDA. So wala po tayong discrimination dito. Basta may pangarap ka, ituloy mo lang. Yun ang payo ni Tips Adventure. Porque mahina kang mag-aral, undergraduate ka, hindi ka nakatungtong ng college, 4 years course, or high school ka lamang graduate, hindi po dahilan yan para hindi po tayo makarating ng ibang bansa. Dahil mayroon tayong kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanyang kapalaran na binigay sa atin ng Diyos. So, kahit ano man po ang katayuan nyo, nakaya ko, isipin nyo po, nakaya ko, ay makakaya din ninyo yan. So may tiwala po ako sa inyo. Kaya kung may pangarap ka, yun po ang magpupo sa inyo para makarating po tayo sa ibang bansa, magtrabaho para po sa inyong anak, asawa, or wala ka pa man asawa, tulad ko, edi para na lang po sa ating mga kapatid at magulang. So bigyan po natin sila ng magandang buhay. At the same time, syempre gaganda rin yung buhay mo pagdating ng araw. So magsumikap lang talaga tayo. So ito yung mga idea na dapat mong ihanda. Tulad ng passport, ito, gumamit lang ako ng passport po, kailangan talaga natin ito, passport, kasi pag nagpunta tayo ng agency, ito agad yung hinahanap nila. May passport po kayo, o di ba yung mga ganyan. So pangalawa, resume. Pumunta ka lang po sa Chrome, mag-search ka doon kung ano yung mga tamang format. Huwag na po kayong gumamit ng datihang resume, yung mga biodata, mga sinaunang format nila. Huwag na po yun. Pumili na kayo sa Chrome. Marami na po sample dyan for Canada, Europe, Saudi, kung saan man yan. Pwede naman pong isang klase lang yung piliin nyo at yun na rin po ipasa nyo kahit sa bansa pa po yung apply ninyo sa agency. So, syempre, NBI, kailangan natin yan. Lagi pong hinahanap yan ng agency. Birth certificate, authenticated na may QR code na po yan, yung binibigay sa atin. Kulay yellow po yun. At sa kung may mga branch po dyan na PSA sa inyong lugar, pwede po tayong mag-request doon. Magpa-appointment na tayo. At kung galing ka naman ng ibang bansa, OSC, Overseas Employment Certificate, mas maganda meron po kayo nito dahil dagdag po yan sa appearance nyo or sa work experience nyo sa agency. Voter certificate, ito po ay minsan pag nagtataywang kayo, maghahanap sila ng ganito. Depende yan sa bansa, sa employer, kung kailangan po nila yan. Sinusulat ko po lahat ng mga documents dito na dapat yung i-ready, kunin, i-request, kunin man yan ng agency o hindi, at least ay mayroon ka po dyan kasi mahirap pong magpabalik-balik sa agency. Biglang may kailangan sila, wala ka, nagastusan ka na pamasahe, tapos pagod ka pa, galing ka pang probinsya, nagbarko ka pa, napakahirap po noon. Ako po, ang layo ko pa. Mindoro pa po ako, nagbabarko pa ako. Ngayon, pag nag-apply ako at may mga kulang akong documents, sobrang talon-talo po ako doon.
dahil ang mahal ng pamasahe. Luging-lugi po ako. Pagod na ako, may kulang pa sa requirements ko, tapos hindi pa ako naka-line up sa agency. Paano na po yun? Uuwi ako luhaan, pagod na ako, tapos ganun pa yung nangyari sa aking apply. So, yun po. Iba yung naka-ready ka talaga. Humanap man sila ng documents o requirements sa iyo, kumpleto ka po. Iba talaga yung handang-handa ka po. So, yan. Okay, diploma po, huwag niyong kalimutan. Siyempre, pag kayo high school, kumuha na po kayo niyan, Form 137, kuha din kayo niyan. Transcript of record, kung ikaw ay vocational course o kaya college graduate, kumuha ka niyan. Local registration, ito po ay if needed lamang at saka itong police clearance. Kung hinahanap po yan ng agency, nagre-request sila niyan, pwede po kayo magbigay. SS, driver license, pag-ibig, yan po yung mga valid IDs natin. Yan po yung tinatawag, PhilSys. So, kailangan nyo pong mayroon kayong ganyan sa bag, sa mga wallet nyo. TESDA training, yung mga record nyo, certificate, kumuha na rin kayo niyan. Siyempre, hindi mawawala itong picture. 1x1, 2x2, passport size. Kailangan po natin yan. Kapag kompleto na po kayo niyan, huwag niyong kakalimutan mga katips. Simula dito sa passport, resume, NBI, birth certificate, lahat po yan, kailangan niyong magkaroon kayo ng Xerox. Maging sa ID, yung mga valid ID nyo, ipapaserox nyo po yan. Siguro pwede na pong 3 kopya, bawat isang passport, 3 kopya. Depende po yan sa inyo, kayo po ang magpapaserox. Kasi mas maganda, may Xerox pang matitira sa inyo. Just in case lang na mangailangan sila. Ganun po ang gawin nyo. Ngayon, mga katips, isang paalala ni Tips Adventure TV. Siyempre, kompleto na kayo. Anong dapat natin gawin? Eto na, hunting agency na tayo. So, dito tayo magpapaalala si Tips Adventure TV. Siyempre, huwag ka basta-bastang mag-a-apply. Unang i-check mo dyan sa DMW. Yan po, kailangan mo i-check yan. I-type mo lamang sa Chrome, DMW Agency Land Base License. I-check nyo po dyan yung lisensya ng mga agency na i-hunting mo. May nakita kang agency, kailangan mong i-hunting yun. I-check mo yung license niya kung nakalagay dun ay 2028. Ibig sabihin, pasok po yan, 2026 pa lang ngayon eh. So ang sunod po niyan, kung yan ay 2030, mas maganda, mas matagal po ang expiration niyan. So, ibig sabihin, yung agency na yan ay gumastos talaga hanggang matagal po ang expiration niyan. So, titingnan nyo rin po yan. Pwede po tayo mag-search sa TikTok, Blue Up, sa FB. Nandun po yan, makikita mo. Ilan po ang followers niyan? Marami. So, marami magko-comment yan, mapapansin mo. Pero isang palaala lang ni Tips Adventure, guys. Mga katips, hindi po sila nakikipag-chat, hindi sila nakikipag-message, hindi rin sila nagre-reply sa tanong sa post nila. Halimbawa, nag-post sila, pasok ka dun, factory worker, nag-apply ka, sabi mo, ma'am, sir, ako po ay factory worker, gusto ko pong mag-apply dyan. Tapos sabihin mo, bakit hindi nagre-reply sila, hindi sumasagot? So, sadya po silang hindi nagre-reply kasi ayaw nila mag-entertain ng ganun. Baka sabayan sila ng scammer, manluloko, baka mabiktima po kayo. Kasi sila ay, mga scammer, nagpapanggap po na sila ay empleyado ng agency na yun. Sasabayan nila yun. Kaya ang ginagawa ng mga scammer po, nakita yung picture nyo, ikiklik nila yan, didiretso na yan sila sa messenger, i-chat kayo, tapos sasabihin yan, kayo po ba yung nag-apply? Ako po ay empleyado ng ganitong agency. Kailangan po namin makita yung mga requirements nyo. O sabihin, kahit kulang yung requirements nyo, sasabihin, ay pasok po yan, kompleto po kayo. So ganito po, ito po yung GCash number namin. Mag-send po kayo ng payment dito para ma-process na yan. Huwag po kayo maniniwala. Walang GCash na binibigay ang agency. Walang Paymaya. Tandaan nyo yan mga katips ha. Wala pong ganun. Ang legal na application or mag-a-apply ka, ikaw ay pupunta sa address ng agency na napili mo. Personal na ikaw ay screening nila at mag-uusap kayo ng staff nila kung anong dapat mong gawin. Yun po ang totoo. Tapos magkakandak po sila ng interview ng employer at ikaw ay mapapasama doon, ilaline up ka nila. So ganun po ang tunay na apply. Yan po ang paalala ni Tips. So tandaan nyo guys yan ha. So para maiwasan natin ang ma-scam. So yan po yung mga basic requirements natin. First timer naman po,
ito sa first timer lang, sa mga ex-abroad dyan, alam na po yan. Hindi na po nila yan kailangan malaman pa. Pero at least kahit paano, gusto ko makatulong. Gusto ko, nasa Pilipinas pa po ako ngayon. Kasalukuyan nag-a-apply din. So, yun po yung content ko ngayon, yung puro motivation, yung paghihikayat ng mga kapwa OFW ko or mga kababayan ko na mag-abroad tayo, sa bigyan natin ng magandang buhay ang ating sarili at ating pamilya. Wala pong ibang idea yung mga first timer, siyempre tinuturo ko, ito po talaga yung mga basic. So ngayon, habang may time pa tayo guys, open tayo ng cellphone. So ito guys, pakita ko lang sa inyo. Ito ay sa TikTok lamang. So ilapit natin yung camera, medyo malabo yung cam ko against the light agency hiring for abroad. I-click lang natin to, meron din nakalagay dito Taiwan. So, nanggaling na po ako dyan sa Taiwan. 21 years old pa lang ako. Nakapunta na po ako dyan. Napakabata. Without experience po ako, nakarating ako dyan. Pero kung kayo may experience, what if? Imposible hindi kayo makarating dyan kung may experience pa kayo. Ako nga, walang experience sa karating So, yun na lamang po. Paano ko kayo ma-motivate or maengganyo mag-abroad kasi ako mismo, wala akong experience. Nakarating dyan. Hungary. Hungary. Ayan. Argent slot. Diba? Napakarami. TikTok pa lang yan, Kapag nakakita kayo ng ganyan, tapos ang pangalan niya ay Elite Experts. Ayan. Pumunta kayo ng Chrome, i-search nyo agad yung Elite Expert na yan. I-check nyo yung license niya kung matagal pa ang expiration. So, ibig sabihin, legit po yan. Pag marami pong nagre-recommend yan, ibig sabihin, nanggaling na po sila dyan sa elite na yan. Yung mga nagre-recommend, ibig sabihin, nakaalis na po yun. So, legit po talaga yan. Ang maganda po yung gawin dito, pumunta ka sa agency nila, hanapin mo yung address, personal ko pong mag-apply para makita mo rin yung transaction nila doon. Skip natin yan. Marami pa po. Taiwan. Ayan. Pag Taiwan po, iningal ako. Pag Taiwan po, factory worker ang recommend ko sa inyo. Huwag po kayo mag-domestic. Kasi factory mas the best. Malaki ang sahod. So, yan. Galing na ako dyan. Kung may mga electronics background kayo, pasok na pasok po kayo dyan. Ayun, sinasabi naman yung mga requirements. So, ayun, passport, resume, mga basic lamang po. Ayan, di ba? Ano namang agency to? So, napakarami. Basta double check lang po tayo, Paalala ng Tips Adventure. Double check sa mga pangalan nila at license. Tandaan nyo lang guys, hindi sila nakikipag-chat. Walang GCash number na binibigay sila para magbayad kayo. Ang pag-apply po ay libre lang. Walang money involved. Mangyari lamang po kung meron yan, yung mga placement fee. Sasabihin po ng agency yan. Depende po sa company na request nila. May mga ganun po yan. Kapag nandun na po kayo at kapag kayo ay paalis na. Ganun po yun. Mangyayari lamang yung paalis na po kayo. Yan. Sabi nila wala raw shortcut mula sa pangarap. Sa FB po may mga page sila. Makikita nyo marami po silang followers. Legit po yun. Basta wag po natin kalimutan mag-double check lang. Tapos yung mga request ng mga recommend ng ng mga dating umalis na, totoo po yung kasi nag-apply na sila dyan. So magtanong-tanong lang kayo. Hindi naman po pwedeng aalis na lang tayo ng basta-basta. So yung agency ko po, next video, papakita ko yung agency na ina-applyan ko at magandang agency rin po yun. So medyo magastos din lang ang agency ko. Ganun po talaga ang buhay. So, laban lang at saka positive lang tayo. So, yan guys. Ganun lang ang aking tip. Simple lamang po. I-search lang natin sa TikTok or sa FB yung mga agency na gusto nating applyan. May mga followers po silang marami. Double check sa DMW kung tama po yung lisensya nila. At magtanong-tanong tayo sa mga dating nakaalis na doon. At kausapin natin mismo yung mga staff. Huwag tayo makipag-chat. Huwag pong ganun. Kunin yung address, dumiretso po kayo sa kanilang lokasyon at doon po kayo magtanong personally. I-screening kayo agad doon, mga staff doon.
kung pasok po kayo sa hinahanap nilang job hiring. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong itong video ko na to. At next step natin, yung agency ko naman, i-recommend ko sa inyo kung gusto nyo mag-apply doon sa agency ko. Legit po yun at marami na nakalis doon. So kung isa ka man sa gusto mong mag-abroad, dapat mong panoorin to. Salamat guys sa panonood nyo kay Tips Adventure TV. Magandang gabi. Pasensya na kayo sa aking video. Talagang wala nang edit-edit oh.